Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauubo lamang kay Allah. Nawa ang kanyang pagpapala, kapayapaan at pagbugay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga Muslim na nagpakabuti at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So mga kapatid sa Islam, kagabi ay natapos natin talakayin ang patungkol sa tinatawag na al-ibadatul qalbiyah, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga puso. Alhamdulillah, nawa sa ating pagtalakay sa paksang yun ay natuto tayo at dalangin natin kay Allah na yung ating mga natututunan, insyaAllah, ay papakinabangan natin. Maging kapakipakinabang sa atin, hindi lang dito sa mundong ito, hindi lalo sa kabilang buhay. Allahumma amin. Ngayon naman mga kapatid sa Islam, ay darama naman tayo sa tinatawag na al-ibadatu al-qawliyah. Pangalawa na ito mga kapatid, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit naman ang ating mga dila o ang ating mga pananalita. Okay? So nag-umpisa sa puso, ngayon naman sa dila. At bago tayo lumako, nais natin banggitin yung pagpapaliwanag ng ating mga ulama patungkol sa iman. Dito natin maunawaan kung ano ba yung definasyon ng ating ng tinatawag na iman, ating pananampalataya o paniniwala. Sinabi nila na ang pananampalataya daw, tandaan natin ito at sikapin natin na habang pinapakinggan natin ay maisaulo na rin po natin, insyaAllah. Sabi ng ating mga ulama, ang iman, sabi nila, unang-una, ito ay binubuo na nutqun bil lisan. Binibigkas ito sa pamamagitan ng dila. Wa tasdiqun bil qalb, at pagpapatutuo ng ating puso, pagsampalataya ng ating puso. Wala amalun bil jawarih, at pagsasabuhay, merong gawaing pagsunod, pisikal na pagsunod, kailangan na isinasabuhay ito. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. At ang pananampalataya, sabi ng ating mga ulama, tumataas daw ito kapag tayo ay sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. At ito naman ay bumababa, nababawasan kapag tayo ay sumusunod kay Allah o gumagawa ng mga kasamaan o kasalanan. Yan, tandaan natin mga kapatid sa Islam. Ang pananampalataya, binibigas ng tila. Hindi ba kapag tayo, noong yumakap tayo sa Islam, ang unang-una, binibigas yung syahada sa pamamagitan ng dila at pagsampalataya ng puso at pagsasabuhay. Kaya nasabi mga kapatid, hindi ito katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano o ng mga hindi Muslim, na maririnig natin sa kanila, basta naniniwala ka lang na may Diyos, tanggapin mo lang si Jesus. Siguro, linyahan din ito lang mga dating nasa katulad natin, no? Sa baptist, no? O sa born again, no? Brother, kapag namatay ka, alam mo na ba kung saan ka mapupunta? Sabihin mo hindi. Babasahan ka lang, verse sa Bible. Sabihin, tanggapin mo lang si Jesus. Sumampalataya ka lamang. At anumang oras na ikay na ng kamatayan, 100% ka na sa langit ka daw mapupunta. Sa langit, hindi sa Jannah. Kasi magkaiba yung langit at saka Jannah. So, di ba? So, ganun yung sinasabi nila. Kaya nga, hindi pa tayo Muslim, 2 beses tayo tumanggap nun. Ibig sabihin, 200% ka sa langit. Di ba? Kasi pag tumanggap ka ng 1 beses, 100%. Pag 2 beses, 200% ka na sa langit. So, yun ay sinasabi lamang nila sa pamamagitan ng kanilang dila. Subalit, walang ganitong katuruan na ipinahayag sa mga propeta.
propeta. Walang ganitong salita ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo malinaw. Hindi sapat yung dila lamang, hindi sapat yung puso lamang, kaya hindi nga sapat na sinasabi lang po natin na Muslim tayo eh. Muslim tayo tapos hindi naman natin sinusunod yung mga obligasyon na itinalaga sa atin ng Islam. Yung mga inubigas sa atin ng Allah tulad ng pagsasala ng 5 beses. At saka pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Hindi po, mga kapatid, kaya nga yung iman, pananampalataya, pag pinaniwalag sa ating iman, ang tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yung anim na haligi ng paniniwala, kaya nga tinatawag arkanul iman, haligi ng pananampalataya, sapagkat gawain ito ng ating puso. At meron din tinatawag na 5 haligi ng Islam. Dahil yung 5 haligi ng Islam, ito naman po ay pagpapatuon ng ating gawain pisikal. Arkanul iman, 6 na haligi ng paniniwala, gawain ng puso. 5 haligi ng Islam, gawain pisikal, kailangan mayroong pagsunod. Ito na yun. Salita, puso, at gawa. At tumataas ito kapag tayo sumusunod kay Allah at bumababa kapag tayo sumusunod kay Allah. Kaya nga, pag nag-aayun tayo sa buwan ng Ramadan, alhamdulillah, naiiwasan natin yung haram. Di ba? Pati nga yung halal, naiiwasan natin paano pa kaya yung haram? Di ba kasi yung halal, yung pagkain at inumin, halal naman in origin. Pero dahil nag-aayon, ang pansamantala natin, pinipigilan. Kung yung gawain ipinahintulot sa atin ni Allah, nagagawa natin iwan habang tayo nag-aayon, paano pa kaya ang isang Muslim na hindi niya maiwan yung mga bagay na ipinagbawal sa kanya ni Allah? Di ba, nagawa mong iwan yung halal, kung tutusin? Paano pa kaya na hindi mo magawang iwanan yung haram? Di po ba? Kahit sa pamamagitan niyan, pagsunod kay Allah, tumataas yung ating iman. So mga kapatid sa Islam, yung gawain pagsamba na ginagamitan ng dila, ay ito ay magaan na gawain naman. Okay? Lahat ng mga gawain pagsamba na ginagamitan ng dila na kalugod-lugod kay Allah, kapag ikay nagsasalita ng mabuti, ito ay matatawag na pagsamba kay Allah. At napakarami, siguro tayo pa lang ngayon, marami na tayo naiisip. Ano ba yung mga pagsamba na ginagamitan ng dila ng pananalita? Ang dami. Sige tayo, magbigay tayo. Ha? Dikir. Alhamdulillah. O anong ginagamit natin pag nagdidikir tayo? Dila. Ano pa? Pagbabasa ng Quran. Masya Allah. Anong ginagamit? Dila. Ano pa? Pagsamba ng ginagamitan ng dila. Pag may dadawa ka, nagtuturo ka, anong gamit? Dila. Diba? At marami pa iba. Okay? Kaya mga kapatid sa Islam, at sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Sino man ang sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, ay magsalita ng kabutihan o di kaya ay manahimik na lamang. Kaya kung meron tayong mabuting sasabihin tulad ng pagdidikir, pagbabasa ng Quran, mainam na panatilihin natin basa ang ating dila. O kung wala naman, kung pangkumara lang yan o pangbubola para mapatawa yung usap, ay mas mainam ay manahimik. Yung pananahimik at hindi pagsasalita ng kasinungalingan, kasamaan, ay isang uri ng pagsamba kay Allah. Opo. Kasi iwasan kung magsalita ng haram. Okay. So napakarami ang binanggit ng ating mga ulama patungkol sa mga pagsamba gamit lamang ang ating dila. Okay? Una na rito mga kapatid sa Islam. At insyaAllah, bukas papanggitin natin yung ilang mga nabanggit na dua o dhikr at yung mga kainaman nito na marami sa atin napapalagpas natin ay hindi natin alam o hindi natin sa ulo ang partikular na dhikr o dua at hindi natin na isasagawa na nagiging dahilan na nasasayang yung napakaraming pagsabasanan na magagawa natin gamit ang ating dila. Hindi ka magastos, hindi ka mapapago. Gagamitin mo lang ang dila mo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una lang ito, pagbabasa ng Quran, tilawatul Quran. Yung pagbabasa ng Quran, lalo na sa buwan ng Ramadan, ito ay kabilang sa pinakamainam na gawain. Kaya sa mga marunong bumasa ng Quran, ito po yung pagkakataon para sa atin na magparami ng pagbabasa ng maluwalhating Quran.
Dahil ang buwan ng Ramadan, buwan na unzila fihi al-Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sabi ng Allah, itong buwan ng Ramadan, ito yung buwan na kung saan dito ibinababa ni Allah ang banal na Quran. Kaya napakainam na pagkakataon mga kapatid sa Islam. Magbasa tayo ng Quran. At kung hindi pa tayo marunong bumasa ng Quran, ay umpisahan na po natin gumawa ng paraan para matuto. Dahil kailanman ay hindi po natin matututunan bumasa ng Quran. Kahit gusto pa natin, kung hindi naman po tayo nagsusumikap at gumagawa ng paraan para matuto. Tulad lang ito ng paghahangad natin na gusto natin mabusog, subalit ayaw natin kumain. Ganun din, kung gusto natin matutong bumasa ng Quran, kailangan natin mag-aral. Kailangan natin magsumikap. Kasi hindi tayo matutong bumasa ng Quran. Kailanman, kung hanggang sa paghahangad lang po tayo. Kung hanggang sa gusto lang natin. Di ba? Kung tatanungin tayo, brother, gusto niyo bang matutong bumasa ng Quran? Sasabihin, tayo sasagot, opo, gusto. Pero ang tanong, gusto mo bang mag-aral? Di ba? Gusto mo bang mag-aral? Doon tayo nagkakaproblema. Kasi pag yung pangalawang tanong na, ay marami nang lumalabas na dahilan. Marami na pong lumalabas na reason. Wallahu a'lam kung ito ba ay valid, no? Sa tagal na po natin sa Islam bilang mga Muslim. So now, ay gabayan tayo ng Allah at kalot sa atin ng Allah yung tayong tawfid. Unang sa ganun ay matuto tayo, magsumikap tayo, matuto bumasa ng Quran. Sinabi ng Allah, at lumauhiya ilayka minal kitab. Bigkasin mo sabi ng Allah ang ipinahayag sa iyo mula sa aklat, mula sa Quran. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Sino man ang bumasa ng kahit isang letra mula sa aklat ni Allah ay magkakaroon siya rito na kabutihan. Okay? Isang letra lang magkakaroon ka ng kabutihan. Brother, Imam, hindi ako marunong bumasa ng Quran eh. Ngayon Ramadan, hindi ka marunong bumasa ng Quran, memorize natin yung suratul Fatiha. Memorize natin yung suratul Ikhlas. Kahit yung mga short surah na memorize natin ngayon, bilangin natin yun. Baka 10 years na tayo, 2 surah o 3 surah pa rin, baka makapag-isip-isip tayo na dagdagan naman natin ng isa pang surah bawat taon. Ano? Diba? Ilang taon na po tayo sa Islam, alhamdulillah, sa gabay ng Allah. Pero nagtanong din po ba tayo kung ilang surah na po ang na-memorize natin? Meron po ba tayong ginagawang pagsusumikap para madagdagan yung surah na memorize natin? O baka naman nag-aantay tayo ng wahi na darating at diretsyo memorize agad? Wala po ganun mga ibig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin magsumikap. Kailangan natin mag-aral. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga kapamaraanan upang tayo ay matuto. Napakarami. Kung gusto lang natin, kung tayo lang talaga ay magpupursige. Kaya may kasabihan po, di ba? Kung gusto may paraan. Kung ayaw may dahilan. Ganun po talaga yan. Kung talaga gusto natin matuto, ano man yung mga balakid para matuto tayo, gagawa natin ang paraan para mawala yan. Para matuto tayo sa pagbabasa ng Quran. So pagsamba, gamit ang tila, unang-una na rito, ang pagbabasa ng Quran. Pangalawa, ito yung tinatawag na dhikrullah. Pagkulita kay Allah. Ito yung pagsabi natin mga kapatid sa Islam ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Meron ba yung isa doon yung sa ulo natin? Meron po. Yung pagpaparami na yan ay isang uri ng pagsama gamit ang dila. Yung pagsabi natin halimbawa ng astaghfirullah 100 times o more than ay mainam na pagsapa sapagkat yan ay itinuro kong gawain na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imagine, nakakulang tayo, no? Walang nakakakita, nagsasabi tayo, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nahirapan po ba tayo? Napagod po ba tayo? Nagbuhat ba tayo ng mabigat? Naglakad ba tayo ng malayo? Kinapos ba tayo ng hininga? Hindi. Pero itong simpleng-simpleng gawain na ito, wala tayong kamali-malay. Kapag ginagawa natin ito, na ito pala yung nagtataas ng antas natin sa paningin ng Allah. Na ito pala yung nagiging dahilan ng baka ito nga yung maging dahilan ng pagpasok natin sa Jannah eh. Di po ba? Hindi natin alam. Kasi yung figure, kabilang din yan sa gawain na malayo sa riya, sa pagpapakitang tao. Paano ka magpapakitang tao? Nagdidikir ka. Astagfirullah, astagfirullah. Alam sa iyo, brother. Nagdidikir ako. Astagfirullah, astagfirullah. Yun ang riya. Di ba? Pag, di ba, tingnan mo, nagdidikir ako. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nagdidikir ako. Di ba? Hindi mo kailangan gawin yun. Kahit silent ka lang.
O nananahimik ka, nakahiga ka, nakatalikod ka, ayaw mong mahal ng riya. Nakahiga ka, nakatalikod ka. Astagfirullah. Di ba? Malaisa niya. Magaang gawain ng dila, pero marami sa atin, minsan nakakalimutan natin. Tama? Mas marami pa yung kwentuhan na walang kaguluhan kaysa sa pagdidikit. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, kapag alam natin ito, hindi masasayang inshallah yung oras natin. Baka na simula ngayon, oras-oras, no? Habang gising tayo, magdidikit na tayo. Huwag kang sa loob ng siyara. Baka masobrahan mo, brother, pati pag-upo mo ng inodoro, magbigay ka. Hindi pwede. Okay? Bakit sobrang religyoso mo na? Lagi ka nang nagdidikit. Sabi ni Imam, lagi magdikit. Pagpasok mo ng siyara, ka na magdikit, pagpasok ng siyara. Bago pumasok, magdua ka. Okay? So, sabihin natin, astaghfirullah. Sige nga, astaghfirullah. Ang ibig sabihin niyan, patawanin mo ako, Allah. Subhanallah. Sige, sabihin natin, Subhanallah. Ang ibig sabihin niyan, kalwalhatian sa iyo, Allah. Alhamdulillah. Hindi mo alhamdulillah. Kasi minsan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ganun yung pagbigas ng iba, yung iba nagdadawa. Alhamdulillah. Hindi po yun. Alhamdulillah. Yun ang tama. Hindi po siya alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hindi po siya alawak pa. Allahu Akbar. Ang Allah, ang pinakadakila. So yung mga tigil na yan, mga kapatid, parating natin. Lalo na po, yung pagsasabi natin na La ilaha illallah. Sapagkat yan ay pinakamatigas sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa. So inshallah, hanggang dito muna. At inshallah ay itutuloy natin bukas. Nawa ay pulutan natin ang aral. At itong mga natutunan po natin ngayon ay isabuhin natin. Subukan natin sanayin kapag araw-araw sapagkat ito ay magsisilbing protection din natin mula sa syaitan. Makakamit natin yung awa at pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag din po natin ipagkakait sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilalang Muslim ang anumang natutunan natin dito upang sa ganun, mas dumami ang ating gantimpala insyaAllah. So dito na lang, subhanallah wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.